Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa aking munting channel na Tama o Mali TV, or in short, Tamali TV. Or in English po, meron din yung Right or Wrong TV. So welcome po. So pag-usapan po natin yung nangyari sa Senado. Kasi mayroon din akong isang vlog po or YouTube channel, yung Thinking Pinoy First. So yung pagkatapos po yung pangyaring yung putukan dyan sa Senado, nag-vlog po ako na sinabi ko na nung una, komedya at mga comedians yung title, komedyante at mga comedians sa Senado ng Pilipinas. At sinabi ko doon, siniguro ko na mayroong nagaganap na pagtakas kay Robin. So so ako lang ata yung talagang sinabi ko na yung pagbarilan doon o yung mga putukan doon ay mayroong kaugnayan sa pagtakas ni Robin Padilla. Yun na nga po, o yun, nagkatotoo yung sinabi ko. Talagang diniretso ko na distraction lang yung ginawa doon. Kasi kaya ngayon naman ang title ng aking i-vlog ngayon in this YouTube channel, Tamali TV or yung Tama o Mali TV, ay action sa Senado or pelikula. Nung una, dun sa aking Thinking Pinoy First, mga komedyante at mga comedian, parang ganun lang yung aking tono dun. Pero ngayon naman, action na talaga sa Senado. Bakit ko po nasabi na parang pelikula ang nangyari dyan po sa Senado? Bakit po? Kasi nandyan yung mga artista. Nandyan si Jinggoy, artista yan dati. Nandyan si Robin Padilla, artista. Yung Cayetano, may mga sa pamilya nila may director eh. Tapos si Amy Marcos naman, producer din po ng pelikula. Baka hindi nyo po alam na yung Himala ni Ate Nora Honor noon, Himala, alam nyo po yung walang himala sa Ilocos Sur ata yung or Ilocos Norte ba yun, nangyari yun sa dagat doon. Ang producer po doon si Amy Marcos. Kaya pelikula po yan ang ginagawa naman nila ngayon, at yung na mga naging action talaga. So lahat sinabi ko na talagang yung ginawa lang nila nung una na yung putukan or ano, talagang distraction lang o para yung tumakas tong si Bato. At lahat na yata na-cover na sa lahat ng mga media, stream media, na wala na si Bato doon. Parang batong nawala or bula na nawala. So talagang pinatakas or talagang yun nga, stage plus destabilization din ang gusto nilang mangyari diyan na sa international community po. Kaya hayaan na po ang buong Pilipinas. Nakakaya. Dahil nga ang mga senador dyan ngayon ay pinulot lang sa pansitan or pinulot lang dyan sa tabi-tabi na kasalanan din naman po natin lahat. Kasalanan ng karamihang Pilipino dahil yun po yung binoto nyo, popularidad or panatiko dahil ganyan-ganyan. Kahit wala na maalam naman natin, wala silang alam, or karamihan na ng mga senador ngayon ay pansarili, pampamilya, para sa business nila. Hindi po yung panahon ng mga 60s, 70s, 80s, yung mga matatalinong mambabatas nun, lalong-lalong dyan sa Senado. Nandun yung mga Ople, Tolentino, Calao, Osmeña, Magsaysay, marami po, Elizalde, Jokno, Pimentel. Iyon po naman ay may mga position doon, pero hindi yung sabi nga ni Bad Boy na to oppose. Hindi po sila, kahit maraming mga opposition ng mga panahong yun, talagang they will oppose the policy or law na hindi karapat dapat na ipasa. Pero sa ngayon, just to oppose, anak ng tipaklong, anak ng, saan ka nakakita ng utak na yan? Tapos pag mataas lang ang boses mo,
Parang yang si Robin ay ano na, sensitibo. Ididemanda ka na sa Ethics Committee ng Senado or parang ganun. Kawawa po ang Pilipinas, lalong-lalo na po yung mga mahirap imbes na busy sila sa paggawa ng mga batas para sa ating bayan, lalong-lalo na sana sa mga mahirap kung paano iangat ang buhay, kung paano iangat ng bawat pamilya, lalong-lalo na yung mga mahirap. Kaya po naghihirap eh. Yan po yung mga ganyan po kasi yung gusto ng mga karamihang, hindi lang sa Senado, karamihang politiko. Maraming mahirap. Para yung sabi ko nga sa aking vlog sa Thinking Pinoy First, bisitahin nyo po yung Thinking Pinoy First na gustong-gusto ng mga politiko, lalong na ng mga trapo or traditional politician. Ang mga traditional politician usually galing po sa dynasty. Hindi naman lahat ng dynasty yung sila na lang, yung pamilya nila ang naghahari sa kung saang mang lugar sila. Kaya po gustong-gusto nilang yung mga mahirap ay lalong steady na mahirap or lalong humihirap para during campaign period or election, doon sila babawi at bibigyan nila kung ano-anong mga ayuda, insentibo, mga lagay, pera. Alam po naman natin sa bansa natin, yung karamihan ng yung mga mahihirap po, siyempre kapit sa patilim. At alam naman natin na pag binigyan mo ang isang tao ng ganyang ayuda or ano, 'di ba? Nagbabayad utang loob 'yan. So iboboto ka. Pero yung meron din namang tumatanggap, pero yung may tamang pag-iisip na ay hindi ka rin iboboto, talagang hindi ka karapat-dapat. Kaya po 'yon, sa tumpak po yung blinag ko sa aking isang YouTube channel, Thinking Pinoy First, na yung pagbarilan doon ay dahil gusto nilang itakas si Bato. Yung nga nangyari, pagputok pa lang yun, pagkagising ko kasi noon, yun ang nabalitaan ko, sabi ko, wala na. Wala pa yung nagblablag noon, pero yung nga wala naman nanonood po sa aking channel, mga 3, 4, 5. So paki-share po or bisitahin nyo po yung Thinking Pinoy First ko. Ito pong channel na ngayon ay Tamali yung Tama o Mali TV. One word po yung Tamali, pero pwede rin yung Tama o Mali TV or Right or Wrong TV. So maling-mali po yung ginawa ni itong si Cayetano, na for sure isa sa mga pangunahing hindi naman lead actor, baka siya yung director kasama yung mga nandoon noon. Alam nila nandoon yung mga majority ata yung pangyari yun, dahil nga yung mga minority wala ata, dahil hindi naman sila kasama sa caucus na dapat ay para sa lahat, pero sabi hindi na raw sila kasama, kaya ang natira na lang dun po ay mga majority. Yan, nandun si Jingay, aktor yan, nandiyan saan ka nakakita ng may nangyari daw, kung totoo man na pinapasok under attack ang Senado, nagla-live itong si Babalinang Manang Aimee na inaatake na kami ng NBI. Paano mo alam na NBI yun? Ganun, kung ano-ano. Tapos nagsisigaw daw itong sino ba yun? Si Pia nung tumawag sa NBI kay Matibag NBI Director, kung ano-anong pinagsabi. Tapos binabaligtad nila lahat. So matotal po, so sabi ko, itong vlog na to, itong action lang yun ang nangyari doon. Talagang pelikula. Ginagawa na nilang kumbaga sa Hollywood. Yan yung, di ba sa Hollywood po merong talagang lugar na Hollywood, yung gumagawa silang film. Parang yung yan sa Senado, parang yan na yung gawaan ng mga pelikula. Nung una, komedya. Ngayon naman, action na talaga. Bakit action? Dahil action actor tong si Jingay at saka si Robin. So for sure gagawa ng pelikula ito siguro balang araw tong si Padilla, kung paano niya tinakas si Bato. Tapos ay walang yun, nakakaya tong si Bato, PMA tapos PNP pa, general.
Nung una tumatakbo sa hagdanan, nagkandara pa. Ngayon naman talagang tumakbo. Anak, sabi nga ni Ombudsman, kung talagang wala kang kasanaran, general ka pa man din naman, eh di bakit hindi ka kaya sabi ko sa sarili ko, kung siguro during his time na siyempre PM year ka, nagsimula yan ng first lieutenant or second lieutenant ata muna, tapos first lieutenant by stage po yun eh, kasi alam ko rin po yung mga ganyan dahil kamuntik na po rin akong nakapasok sa PM sana, hindi nakapasa ako sa written exam, tapos medical exam, tapos yung naikwento ko sa mga isang vlog ko na porket na kasi po yung pagkuha po ng pag-select nun sa mga PMA, may quota po bawat probinsya. La Union, halimbawa 3 ata during the time na nung nakapasa ako sa written exam at dun sa medical. Pero siyempre may palakasan nun. Halimbawa 10 kayo na lahat na ipasa nyo, 3 lang ang quota. So palakasan, di ko po alam yun na kailangan mo ng sulat kay general, kailangan mo ng kay congressman, mga ganun doon. Huli na nung nalaman namin na may ganun, na kumuha kami ng mga rekomendasyon. Sabi, pang 7 ka na, pang 8 ka na. 3 lang ang quota sa La Union noon. So yun po, may palakasan din nangyayari yun. Hanggang may for sure may palakasan talaga dahil may nga nakapasok doon, kung talino sa talino lang mas may konting utak naman ako, pero that's beside the point. So ang sinasabi ko lang saludo ako sa PME, talagang matatalino yan, matatapang. So nagsimula yan sa opisyal na agad yan sa first lieutenant or as a second lieutenant ata, bago mag first lieutenant, captain, major, and so on, lieutenant hanggang sa siya colonel, naging siyempre full-fledged na general, 5-star rank dahil nga kay Digong. Pero anak ng, kala mo bato, yung pala bulak. Putang. Kami ng Ombudsman, general ka man din, kung wala kang kasalanan, ba't ka tumatakbo? Hindi na yung kanyang pamilya ang nakakaya Kung tatay ko yan siguro, kapatid ko yan, ako na mismo ang kukwelyong kaya at dadaling ko yan sa hindi na sa ICC, sa local court or saan mang korte na dapat siya managot. Kung tatay ko yan talagang or kapatid ko yan, talagang kukwelyon ko yan at ako nang uupak sa kanya na dalhin sa korte. Saan ka nakakita ng general na matapang utos lang pala yan. Siguro yung kanyang mga promotion yan, mga backup lang. Dahil hindi pa sinasabi niya marami siyang pinatay. Anak ng, baka ang pinatay lang nito mga langgam Hindi pa langgam, baka makagat lang siya ng langgam may talagang iyak na yan. Iyakin. Saan ka nakakita? Oo, okay lang yung umiyak ka. Pero yung iyak ka ng walang dahilan, kung namatayan ka, oron pa yung iyak ka dahil parang kawawang-kawawa ka. Anong kawawang ka? Yung daang libong AGKs na wala na yung katulad nung binibigyan ka ng hustisya, binibigyan ka ng karapatan mo para hindi ka naman, paghuling ka, hindi ka naman ikukulong na agad na sentensyado ka na. Doon mo papakita mga ebidensya mo o magpapaliwanag ka, gunggak ka talaga. At yung lahat ng mga naniwala dyan sa mga shit na mga diin nyo, gamitin nyo, hindi na yung utak nyo gamitin nyo puso, hindi ko alam. Wala, kaya yun po, naniwala ko na action. Dahil nga, nandun lahat yung mga producer, actor, or yung characters, meron ding director. Director, Cayetano, may mga director yan sa pamilya nila. Producer, si anak ng tipak lang kang babalina ka, Lacson ka naman pala, hindi ka naman anak ni Apo Lakay. Kaya kasta ka, gunggang ka, kung makita lang kita siguro hindi lang kita, nandito ako sa Canada, hindi kamatis ang ibabato ko sa'yo, kundi mga snow siguro puta. Ngayon nga sabi ko sa 2028 po, mga re-elections po, maraming mga re-election, dapat wag nyo na iboto yan. Si Estrada, re-electionist yan. Sino ba yung Jesus Lord? Villanueva. Si Ligarda.
Yung mga iba, pero itong tatlong ito, itong si Estrada, Villanueva, Ligarda, siguro wag nyo na pong i-re-elect yan. Marami pong mga pwedeng i-re-elect yan kung tatapusin na Torre, Atty. Claire Castro, si Senator Trillanes, si Gadon, or si Zamora, na yung, or mga karamihan dyan sa congressman, kung may mga tatakbo dyan, yung sa justice system na tatalino ng mga taong yan. So yun po yung gusto ko lang sabihin, na tumama yung aking haka-haka, at hindi haka-haka, talagang sinabi ko sa kong Pinoy first na vlog ko na wala na si Robin. Pagkarinig ko pa lang na may pangyaring ganon, yun nga po nangyari, nawala. So yun nga, talagang yung Senado na ay ginagawa nilang gawaan ng pelikula. So mayroon pang mga pangyayari diyan na parang hindi na po tayo maghintay na gagawa ng mga batas itong mga kundi pelikula ng gagawin nila. Yan pong katulad po yan yung impeachment. Kung totoong magko-convince sila sa Monday or tutuloy nila yung mga kung ano man na dapat na gawin sa impeachment, baka may pelikula rin gagawin dyan. Magiging pelikula lang yan kung ang speaker pa rin at majority pa rin ay mga kampon ng DDS, kampon ni Cayetano. Kaya panalangin natin na sana mapalitan na sila para magkaroon talaga ng totoong court of justice, yung impeachment dyan sa Senado, para kay BP, para ma-convict na yan ng walang hiyang BP rin ng mga Duterte. Sila yung mga nagbigay, sila yung mga dahilan kaya nagkaganyan ng mga Pilipinas na ngayon nakakaya, dahil ngayong mga kampon nila ay gumagawa ng paraan para sila ay maibalik or sila ay ma-absuelto. Dapat itong mga DNA ito, na DNA ng Duterte, DNA lahat ng mga, dahil naturukan na, hindi lang na-influence, naturukan na sila ng dugo ng DNA ng Kaya mahirap sa ng Duterte, kaya sana mawala na sila sa poder ng politika, lalo dahil pinapahirapan nilang bansang Pilipinas. Kung naghihirap ang bansang Pilipinas, sino bang ang lalong maghihirap? Mga Pilipino po, lalong-lalo na yung mga nasa layan o yung mga mahirap. Kaya pakiusap po natin sa lahat. Alam ko yung mga edukado or hindi man edukado pero nakakaintindi, na common sense lang po lang ginagamit natin dito Hindi na kailangan yung ikaw ay abogado or yung mataas yung pinag-aralan mo. Tingnan po natin yung karapat-dapat na iboto natin. Hindi po yung magnanakaw, hindi po yung nagbibigay ng ayuda lang kung kailan yung kung kailan election. Dapat gumagawa sila ng batas para sa inyo, para sa mga lalong-lalo sa mahirap, para maiangat ang buhay ng bawat Pilipino, para gumanda naman ang bansa natin. Hindi naman para sa buong bansa, di ba? Although yung karamihan naman ng mga OFW na katulad natin, kami sumusunod mga batas dito sa kung saan naman kami. Sana ganun na din yung mga yan sa atin. Yung rule of the law, you cannot enforce the law. Yung stage sa Pilipinas, mahirap din. Kaya sana panalangin natin na giginhawa pa rin ng bawat Pilipino, na kaya para mangyari yan sa darating pong election sa 2028. Alam nyo na po kung sino-sino yung dapat nyong hindi na iboto at yung dapat nyong iboto. Pero for sure, hindi nyo na iboboto yan si Padilla, re-electionist yan, si Villanueva, si Jesus Lord, iyak lang na yan, si Cayetano, re-electionist. Electionist ba yun? O kung hindi ko alam, yung, kasi magaling yan na parang ambassador of Jesus Christ daw yun, verses chapter, yung palaging ginagamit niya, katulad din ni Jesus is Lord Son, si Villanueva. Si Ligarda rin, parang balimbing, parang ganun. Alam niyo po kung sino-sino. So yun po. So salamat po. Sinasabi ko lang na totoo yung sinabi ko
sa aking vlog sa Thinking Pinoy First. But ito po ay Tama o Mali TV. So action ang nangyari o gumawa lang ng pelikula sa Senado sa pangyaring yon. Sana yun nga, nag-utos na si Ombudsman na sana yung malalaman nila kung under their investigation kung sino talaga ang may sala o sino yung may pakana sa pangyaring yun, lalong-lalo at nakatakas nga si Takbuhing Bato na hindi natin alam kung nasa lupa pa, ilalim ng lupa o nasa langit na. Hindi na pupunta sa langit yun, nasa kampon na ng impyerno ngayon. Hindi ko alam kung sino ba yung Satanas na nagkupkup sa kanya. Sana yun po, mahuli siya at managot para naman po yung mga AJK victims, lalo yung mga pamilya nila ay magbibigyan ng hustisya po. So yun po ang panalangin natin na ang Pilipinas, ganun pa man yung mga ganyang pangyari, naniniwala ko na uunlad ng Pilipinas, magbabago ang Pilipinas sa tulong po natin lahat, mga Pilipino. Huwag po tayong papadala sa mga politikong sabihin natin makasatanas, makademonyo po. Huwag nyo na po silang iboboto po sa 2028, lalong-lalo na sa national election po, yung pag-base as presidente o presidente at senado. So sa susunod po ay pag-usapan natin sino ba yung mga dapat na iboto natin yung mga senador, kung sino yung dapat natin ibotong vice at presidente ng Pilipinas. So yun po, action ang nangyari sa Senado dahil nga mayroong director si Cayetano, mayroong producer si sino ba to? Itong si Manang Aimee aka Lacson Babalina. Tapos may action stars naman doon si Robin Padilla and Jingay Estrada. So yun po, salamat po at sana po ay mag-subscribe, like and share po sa aking YouTube channel na Tama o Mali TV, or pakibisita rin po yung Thinking Pinoy First. Salamat po at magandang araw po, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po.